Okay, to carry on with our discussion, we have sample problem number 1. So, ito naman yung ating situation dito. When the total pressure acting at the mid-height of the consolidating clay layer is 200 kilopascals, the corresponding void ratio of the clay is 0.98. When the total pressure acting at the same location is 500 kilopascal, the corresponding void ratio decreases to 0.81. So, tatlo yung tinatanong. Una, we have the compression index. So, sa ating notation, sabi natin, si compression index, yan yung ating CC. And then, second, compute the void ratio of the clay if the total pressure acting at the mid-height of the consolidating clay layer is 1000 kilopascal. And then, the coefficient of compressibility. So, ito naman is yung ating A sub 3. So, basically, di sa ating scenario, no? So, merong magpares na void ratio, tapos pressure. So, sa given natin, one good way to solve every problem no, is to write down muna lahat ng pre-provide na given do sa ating problem. So, dito ko lang susulat sa taas, no? Since medyo maliit yung space sa baba. So, ang sabi, at pressure na, say that's P1 na lang, 200 kilopascal, ang corresponding na void ratio of the clay is 0.98. So, let's make this E1 then. And then, when the pressure jumped up to 500 kPa, the void ratio decreases. So, nagawin na lang nating E sub 2. You have 0.81. So, ito no, tama naman yung mga values na given natin. Kasi kung mapapansin natin, kapag 200, so 0.98, pero nung tumaas, so syempre, nung tumaas possible, nag-cause yan ng consolidation, ng compression ng ating soil layer. So, babawasan yung ating volume of voids, therefore reducing the void ratio. So, kayo lumiit din. So, naging 0.81 na lang. So, first, ang tinatanong is the compression index. Now, if you can recall, yung compression index natin, meron tayong pinakitang tatlong formula kanina. So, one is for the undisturbed clay, another is for the remolded clay, and the third one is actually kapag ganito yung case. So, meron kang magpares na pressure at void ratio. Natandaan nyo, so yung formula na yon is, so we have compression index is equal to the change in the void ratio. So we have E1 minus E2 divided by the logarithm of P2 over P1. So medyo nagip. So if you're having a hard time no recalling this formula, so ganun din parang sa volume of coefficient of compressibility natin. Etong numerator pwede nating sabihin na yan yung ating change of void ratio. And then take note, pagdating kasi kay logarithm, so bawal mag-negative. So kung papansin niyo, so nasa taas si P2. Kasi si P2 mas mataas yung value niya kaysa kay P1. Take note no applying the quotient rule pagdating kay logarithm. So etong logarithm P2 over P1 can also be expressed as logarithm P2 minus logarithm P1. So pwede rin na ganyan yung formula na memorize ninyo. Now, going back, so siguro sa next slide na lang tayo, no? So, mag-compute. So, for part A, so tinatanong what is the compression index. So, rewrite ko lang yung formula na sinulat ko on the previous slide. So, the E1 minus E2 divided by, lang isin natin yung line, logarithm P2 over P1. And actually, provided naman yung ating mga given, no? So, meron kang E1, E2. Take note to. So, mag-partner lagi yun. So, kung ano si E1, yung partner niya lagi si P1.
So, bawal magkapalit. So, yung ating E1, so ang value niya ay 0.98. Subtract natin E2, 0.81. And divide that with logarithm of. So, ang pita natin is 500 kPa divided by 200 kPa. As you can see, no, ang may unit lang dito is yung P2 and P1. However, so nakadivide sila sa isa't isa, definitely magka-cancel yung kanilang units. And then si void ratio is a parameter. So wala ding unit si void ratio. So all in all, no, pag na-simplify lahat to, so maka-cancel lahat ng unit. So si CC ngayon ay walang unit din. And minsan kasi, so ang tawag kasi sa kanya index. And paminsan, no, pag nababanggit yung mga index, minsan naka-express sila into percent. Pero okay lang din naman kahit naka-decimal na dito si compression index or yung sa ating CC. So type lang natin to and this will be equal to 0.427. So wala nang unit. So ito na yung ating answer for part A. For part B, so tinatanong, so compute the void ratio of the clay if the total pressure acting at the mid-height of the consolidating clay layer is 1000 kPa. So dito, no? So nahanap na natin si compression index. Ang tinatanong dito kay part B. So ano naman kaya ang value ng E kapag ang Q is equal to 1000 kPa. So siguro pwedeng ilagay nyo. So gawin na lang natin tong E3. Ito naman P3. So para mahanap si E3, so actually gagamitin din natin itong formula ng ating CC. Gamit na rin yung value ng CC na nahanap natin on the part A. So equate lang natin. So dito na pwede nyong gawin. So applying this formula, so hindi naman laging E1, E2 yan. So pwedeng E1, E3 log P3 over P1 or kung gusto nyo, gamitin nyo si 2 and 3. So okay lang, walang problema dun. So pares pa rin naman yung lalabas na value, no? So equate natin. So let's say si CC ay 0.427 according to our answer in part A. So equate lang natin yan dun sa formula ulit ng CC. So pwede kayong gumamit. So kung E3, P3, so pwede kayong gumamit E1, P1 or E2, P2. So pares pa rin naman yung lalabas dyan. Siguro gamitin na lang natin si E1, no? So E1 ay, so lagay na natin E1 minus E3 divided by logarithm ni P3 over P1. Kung gusto nyo gamitin si E2 and P2, okay lang din. Wala namang pinagkaiba yan. So E2 minus E3 divided by logarithm ni P3 over P2. So, walang problema. Pares pa rin ang lalabas na value dito. So, substitute lang tayo. We have 0.427 is equal to 0.98 minus E3. So, ito yung hinahanap natin. Divide natin ng logarithm. P3 is 1,000 divided by P1 na 200. So, kung gusto nyo isang solution, so, lagyan na rin natin 0.81 minus E3 divided by logarithm ni P3 or lagay ko na yung value 1,000 divided by 500. So solving this, we have E3 na equal lang to 0.68. Double check natin. Six eight. So gawin natin 3 decimal. 6815. So 2. So yan yung ating value ng E3. So ito naman yung magiging value kapag naging 1,000 yung pressure na experience niya. Actually may pattern, no? So 'di ba kanina yung ating E1, E2, ito is
0.98. Ito is 0.81. And then yung E3 natin naging 0.682. So, ito consistent to sa sinasabi natin kanina. So, habang tumataas yung load na kinakarga niya, ito kasi partner niya kanina 200, ito 500, ito 1,000. So, habang tumataas yung load or pressure na na-experience ng soil natin, so yun nga, nagkakaroon din ng compression, nababawasan si volume of void. So, lumiliit din yung value ng void ratio niya. Kaya nakikita nyo. So, may relationship, no? So, habang ito tumataas, ito namang void ratio bumababa. So, for the last part, sa tinatanong, ano yung ating coefficient of compressibility? That's A sub V. So, si A sub V, sabi natin, pwede namang express natin to as the change in E divided by the change in P. So, katulad dun sa part P, pwede kayong gumamit kung alin gusto nyo mag-partner. So, pwede kayong gumamit at situation 1 or situation 2. I mean, E1, P1, E2, P2, or pwede rin gusto nyo E2, P2, E3, P3. So, walang problema. Pares pa rin yung lalabas dito na value. Siguro gamitin natin yung original na lang dalawa, no? So, using E1, 0.98 minus 0.81 divided by 500 minus 200. So, ito ay equal to, masyadong malit yung value, no? So, try natin siguro 5 decimal places. Kung hindi, edi gawin natin naka-scientific notation. So, 5.6667 times 10 raised to negative 4. Gawin na lang natin scientific notation siguro, tapos 3 decimal. 567 times 10 raised to negative 4. So, dito, although coefficient, no, usually kasi pag mga coefficient, wala talagang unit yan. Pero kung papansin ninyo, so yung denominator natin is KPA minus KPA. So, nasa taas, wala namang unit. Parang ang unit natin, 1 over KPA. Parang reciprocal ng KPA. So, ang KPA natin, di ba, equal kasi yan kay kilonewton per square meter. So, 1 over KPA ang unit nito. So, pwede nyo ilagay reciprocal niyan sa square meter per kilonewton. So, yan yung ating value ng coefficient of compressibility. For problem number 2, so we have a normally consolidated clay layer, 3 meter thick, has a void ratio of 1.1. The liquid limit is equal to 40 and the average effective stress on it is 80 kPa. The average stress on it is increased to 120 kPa as a result of the construction of a foundation. So, tatlo ulit ang tinatanong. Compute the consolidation settlement that the clay layer undergo. And then, if the clay layer is pre-consolidated, compute the consolidation settlement if the pre-consolidation pressure is 96. So, itong 96 na to, yan yung ating PC. And then, so compute the pre-consolidation settlement kapag ang PC naman naging, so PC pa rin yan, naging 130. So, lista muna natin siguro, no? So, first given natin, so, kailangan natin i-note, syempre, yan ay normally consolidated. So, pagdating kay cell mechanics, no, very important yung mga adjectives na ginagamit. Consolidated. So, yung mga adjectives kasi na yun yung kalimitan nagdi-describe ng klase, ng mga layers natin, ng mga soil. Importante silang i-take note doon sa ating mga problems. And then, so we have value ng void ratio na 1.1. And then, liquid limit, so LL na lang, na 40. So, kapag nakaganyan, no? So, yan ay naka-percent. So, huwag kakalimutan. And the average effective stress on it is 80 kPa. So, etong 80 kPa, so ano ba yung tinutukoy natin dyan? Stress effective
So, actually, medyo iba yung wordings na ginamit dito, no? Pero malalaman natin na yan is, yun din yung ating tinutukoy dun sa ating effective overburden pressure. Actually, wala naman na tayong ibang pressure dito. Tatlo lang naman kasi ang pressure pagdating kay settlement, di ba? So, one is the overburden, that's the PO. Another is the PC, the pre-consolidation pressure. And the third one is the effective stress increase. So, eto, merong initial value daw ng stress. So, wala namang binagit na pass yan. So, may binagit na pass sana, that's the PC. Wala rin binagit naman na yan is yung in-increase. So, definitely not the delta P. So, from that, we can conclude na yung ating 80 kPa dyan, yan yung ating P sub O. And then, so the average stress on it is increase to 120 kPa. So, itong 80 daw na PO natin, so, nag-increase to 120 kPa. So, kung ito yung initial, so, sabihin natin, meron tayong final effective stress, that's 120 kPa. So, ginamit ko dito no P sub F as in final. Pero wala naman kasi tayong ganito doon sa ating mga formulas, di ba? Sa mga preset natin na notation. So, wala tayong nabanggit na P sub F. So, kung interpret natin to sa problem, so, average or effective stress na 80 kPa tapos naging 120 kPa. So, yung effective stress natin nadagdagan naging 120 kPa. So, from that, actually, pwede natin i-conclude na kung eto si PO, 80, nadagdagan. So, diba, pag nandun yung word na nadagdagan, basically, pumasok yung delta P natin, yung effective stress increase. So, etong PF, actually, pwede nating sabihin na yan yung ating PO plus delta P na. So, eto yung initial, eto yung final. So, from 80, naging 120. So, nadagdagan ng 40 kPa. Basically, yung 40 na yun yung delta P. So, hindi lang directly binanggit dun sa ating problem. So, ano po bang given? I think wala na. So, for part A, tinatanong, consolidation settlement that the clay layer undergo. So, di ba meron tayong tatlong klase ng settlement, pero hindi tinukoy dito sa part A kung anong klase ng settlement yung hinahanap na. So, kaya sabi ko kanina, di ba, importante yung mga adjective, yung mga describing words na ginagamit sa problem. Ang sabi, yan ay normally consolidated clay. So, with that, kahit hindi sabihin na primary consolidation settlement, so dapat pwede natin makonclude from this description pa lang, ano? So, normally consolidated, diba si normally consolidated is type of primary consolidation settlement. So, yun yung gagawin natin for part A. So, S sub P. So, normally consolidated, so, ang formula natin para sa kanya, diba, is CCH over 1 plus E logarithm PO plus delta P divided by PO. So, CH, so meron ng value na 3 meters. And then, void ratio, provided pa. So, meron din 1.1. And then, PO plus delta P and PO is actually provided na din. So, ang nawawala na lang dito sa formula na to is yung ating CC. Kung babalikan natin yung ating problem, so, di ba, wala namang binanggit na information about the clay layer other than its thickness and liquid limit. So, unlike the example number 1, so wala tayong set ng dalawang E tapos dalawang pressure dito. So, isa lang kasi yung binigay na void ratio. So, eto is actually magpo-fall under dun sa tinatawag nating undisturbed clay. So, pagdating kay undisturbed clay, meron tayong formula for CC. 0.009 multiplied by LL minus 10. So, dun din pasok yung paggamit ng given na LL. Take note, no, sa mga problem. So, kadalasan, kailangan natin magamit yung mga binigay talaga. So, actually, most of the time, lahat ng binigay na given is nagagamit talaga. Pero mag-ingat pa rin kayo, no? Kasi meron pa rin mga klase ng problem na
nagbibigay ng given pero hindi naman kailangan gamitin. So, yun yung mga tricky type questions, no? So, doon natin magagamit yung LL na 40%. So, salpak lang natin dito. So, 0.009 times liquid limit na 40 minus 10. So, yan is for undisturbed clay. So, type lang natin 0.009 times 40 minus 10. We have sakto 0.27. And then, wala na, okay na. So, pwede na tayong mag-substitute dun sa ating main formula. So, CC natin ay 0.27. And then, dito pala kay thickness. So, pagdating kasi kay settlement, so medyo malilit lang yung values neto. So, kung papansin nyo, ginamit kasi na unit for the height or the thickness ng layer is meters. Kasi meters kasi pag settlement ang pinag-usapan, sobrang laki niya. Kadalasan, para mas maging appreciable yung value, minsan nilalagay natin naka-cm or naka-mm. Pero dito na para mas sure na lang. So, gamit tayo ng naka-millimeters na lang. So, si 3,000 or si 3 meters, gawin nating 3,000 millimeters divided by 1 plus 1.1 multiplied by logarithm. So, PO plus delta P, ito na yung ating final. So, yung na-increase na effective stress, so that's the 120. And then yung ating overburden pressure, so 80. And then type lang ito sa calculator natin. And 57 times 3,000 over 1 plus 1.1 logarithm 120 over 80. And our answer is 67.9209. So 921 millimeters. So millimeters, no? So dito kasi sa formula na to, ang meron lang naman talaga unit is yung thickness. Yung unit kasi nung dalawang stress natin, dalawang pressure, magka-cancel lang naman. Void ratio, walang unit. CC, walang unit. So, yung pinaka-unit ng ating SPs, manggagaling lang dun sa unit na ginamit natin for the thickness. Papansinin nyo kung nag-mm tayo dito, divided by 1,000 yan. So, medyo malit lang yun. Baka magkamali pa sa pag-round off, especially kung sobrang late na talaga yung value. Kaya ini-mm natin. So, minsan cm. Depende lang siguro sa problem mo if ever naka-state kung anong unit ang hinahanap. For part B naman, dito na lang tayo. So, balikan natin si problem. So, if the clay layer is pre-consolidated, or compute the consolidation settlement if the pre-consolidation pressure is 96. So, tinatanong, what is the value ng consolidation settlement if PC is equal to 96 kPa? So, ngayon, anong klase ulit ng settlement ang hanapin natin? So, hindi naman directly sinabi sa problem. So, ganito, no? Pag meron kayo nakita or nabanggit sa problem na PC, automatic yan ay over-consolidated. So, wala namang binanggit na, say, shape and foundation rigidity factor or influence factor. Definitely, hindi na pwede si elastic or immediate settlement. Wala rin namang binigay na time after SP or time for SP. So, definitely, hindi rin pwede si secondary. So, doon lang talaga tayo kay primary settlement. And then, so, di ba kay primary settlement, merong dalawang klase pa. So, normally consolidated and over-consolidated. So, dito, ito yung ating PC. Ngayon, kung marirecall natin sa ating previous slide, so yung ating value ng final stress, or yun yung ating PO plus delta P, that is 120 kPa. So, dito, kung ipagkukumpare natin si PO plus delta P kay PC, mas malaki pa rin itong 120. So, ito ngayon is magpo-fall under dun sa ating case number 2. So, di ba meron tayong case 1? So, yung isa, PO plus delta P is less than PC. And then, yung isa naman, pag si PO plus delta P is greater than PC. So, under kay second case natin, yun yung medyo mahaba yung formula, no?
yun actually yung nangyari dito sa part B natin. Isulat lang natin yung formula. We have H over 1 plus E. We have CS logarithm PC over PO plus compression index logarithm PO plus delta P divided by PC. So, hanapin natin ano yung mga nawawala pa. So, H meron na, E meron na, PC, PO, PO plus delta P. So, okay na din. So, ang nawawala lang dito no, is the CS. So, si CS, wala ulit na banggit. So, pag walang nabanggit, di ba meron tayong note, binanggit natin yung formula ng CS. If ever hindi given or walang information about visual index, it is taken to be equal to CC over 5 or the 20% ng compression index. So, ang compression index natin, ito siya, 0.27. Divide natin yan ng 5. This is 0.054. Salpak natin doon sa ating formula. SP is equal to. So, ganun, tulad ng ginawa natin kay part A, so naka-mm na lang para mas appreciable yung value na mapalabas natin. 1 plus 1.1. Multiply natin ng CS na 0.054. Logarithm. Ang PC natin ay 96. Divide natin ng PO na 80. Plus CC 0.27 logarithm PO plus delta P 120 divided by PC na 96. Solve lang natin ito. And that is equal to 43.489 millimeters. So that's our answer for part B. And then last, for part C. So same case no, kay part B, pero ang PC naman daw ay equal to 130 kPa. So ito naman is magpo-fall under dun sa ating case 1, no? Yung case na yung ating PO plus delta P is less than na kay pre-consolidation pressure. So, ang formula natin dito, so kamukha ng formula natin for normally consolidated, pero ang gagamitin lang, swell index. So, CSH over 1 plus E, logarithm PO plus delta P, divided by PO. So, CS natin, nahanap naman na natin, 0.054 times 3,000 divided by 1 plus 1.1 logarithm 120 over 80. Wait lang natin. So, ito ay SP pa rin. And this is equal to 13.58584 millimeters. So, that's our problem number 2. Medyo, hindi naman ganun kakomplikado yung mga questions dito, no? So, just konting analyze lang anong klase ng settlement ang tinatanong. Then, majority is substitution na lang sa formula, no? So, importante, lagi naman, sa lahat naman ng problem solving, no? Concept plus memorization ng formula. Then, konting practice na rin sa pagsusolve. Wala tayong magiging problema dyan.
So next problem, or problem number 3, from the given soil profile shown, the ground surface is subjected to a normally distributed load of 80 kPa. Tinatanong si CC ulit. Then compute the present overburden pressure at the mid-height of the compressible clay layer. So eto, ang tinatanong dito, so present overburden pressure, yan yung ating piece of O. And then part C, compute the total settlement due to primary consolidation. So from the given soil profile shown, nasa next slide yung ating figure. So dito, merong mga information about the layers of soil na natin. Ito yung binanggit sa problem na normally distributed load dun sa ating ground. So, meron tayong delta P na equal to 80 kPa. So, binanggit naman ng normal distributed. And then, so meron tayong dalawang layer of soil. So, yung nasa mismong, so from the ground, yung first layer niya is sand. And then below the sand layer, we have a clay layer. So, binigay na. So, actually, dito no, ang nakalagay kasi sa mismong figure natin is gamma dry. So, wala tayong magagawa kasi figure na mismo naglagay, no? Pero usually, ito is gamma moist talaga. Especially since merong presence ng groundwater dito sa baba. Pero since gamma dry, hindi sundin natin gamma dry. And then the depth ng ating groundwater table from the ground surface, so we have 1.5. Then from the groundwater table to the interface ng sand and clay layer, 3.2. And then the clay layer has a thickness of 4 meters. So provided na din ang void ratio ng sand, specific gravity ng sand, then clay, void ratio niya, and then liquid limit. So una, part A ang tinatanong, what is the compression index? So pagdating kay compression index, so, 'di ba, tatlo formula. Pero dito actually, ang kailangan natin ng compression index, yung compressible layer, which is the clay. So laging ganun yung case actually, no? Sabi ko nga, so laging sand ito, usually hindi naman lagi. So sand, tapos below the sand layer, we have clay layer. So si PO is taken about the mid-height of the clay layer. So lahat ng parameters actually is referring to the clay layer na. Magagamit na lang natin itong sand layer doon sa pagkukumpute ng ating effective overburden pressure. Pero dito, wala namang binanggit na anong klase ng clay yan, kung undisturbed ba or remolded. So we'll be assuming na it is undisturbed. So we'll be using formula ng CC na 0.009 LL minus 10 since provided na rin naman ang kanyang liquid limit. So 0.009 times liquid limit na 42 minus 10. So CC is equal to 0.288. So yun na yung ating part A, compression index. For the part B naman, so ang tinatanong dito, compute the present overburden pressure at the mid-height of the compressible clay layer o yung ating PO. Sabi natin, si PO, yan din yung ating PE sa stresses in soil na equal to total pressure minus for water pressure. However, sabi ko nga para mas mapadali yung ating solution, since wala namang capillary rise dito, so we can use yung ating gamma prime para mas mabilis. Pero kung gusto niyo naman, mas sanay kayo yung total minus for water pressure, so wala namang problema din. So dito ang gawin natin, so eto express natin as equal to the summation ng gamma prime H, or summation of gamma H in general, pero we'll be using the principle ng ating gamma prime or the effective unit weight. Pagdating kay effective unit weight, so di ba sabi natin yan ay gamma sat minus the gamma ng water. So ang provided lang dito is the gamma sat ng clay layer. Kailangan din natin ng gamma sat para kay sand layer kasi ang pagkukumpute ng effective pressure, di ba, from the ground until the point of consideration. And for this, so nabanggit din natin, na si PO is always taken at the mid-height ng clay layer natin. So from the ground until the mid-height ng ating clay layer. So kailangan natin, so madadaanan si sand. Kailangan natin mag-compute ng gamma sat ng sand.
So, dito, formula ng gamma set. So, kakalimutan, no? So, that's G plus E over 1 plus E. So, substitute na natin dito. So, G plus E over 1 plus E. So, be careful, no? Baka ibang E kasi yung magamit nyo since dalawang value ng E yun nandyan. Multiply natin ng, so, naka-Kn per cubic meter yung dalawa. So, naka-Kn na rin gamitin natin. Then, solve lang natin ito. That's equal to 20.78782 kilonewton per cubic meter. So, may value na tayo ng gamma sat for the sun layer. So, wala tayong problema, no? So, pwede tayong rumekta kay PO. So, si PO, gamit na lang tayo ng summation ng gamma H. Kung may gamma prime, edi mag-gamma prime tayo. So, from the ground until the groundwater table, so ang soil dyan is gamma dry. So, we'll be using gamma dry times this thickness na 1.5. So, we have 13.6 times 1.5 plus, so, etong layer natin, etong 3.2 ang height niya. So, saturated na yan. Para mas mabilis, gamit tayo ng gamma prime. Kasi gamma prime, that's gamma sat of that layer, 20.782. Bawasan natin ang gamma ng water. Saka natin siya i-multiply ng kanyang thickness, which is 3.2. So, nandito na tayo sa interface ng sand and clay layer. So, sa PO, sabi natin, it is the pressure or the effective stress at the mid-height of the clay layer. So, si clay layer, syempre, nasa ilalim pa rin naman siya ng groundwater table. So, gamma sat pa rin yan. So, gamit tayo ulit ng gamma prime. Ang gamma sat niya ay 19. Bawasan natin ang gamma ng water. Tapos, i-multiply sa thickness. So, anong gagamitin nating thickness dito? So, ulit-ulitin lang natin, no, para makabisado. So, si PO is taken at the mid-height of the clay layer. Ibig sabihin, from this interface, kalahati lang ng clay layer. So, kalahati ng 4, that's 2 meters. Then, solve natin ito. 13.6 times 1.5 plus 20.782 minus 9.81 times 3.2 plus 19 minus 9.81 times 2. So, that is equal to 73.8904. So, nag-terminate naman. Lagyan na natin yung 4 na decimal. So, yan yung ating overburden pressure at the mid-height of the compressible clay layer. For part C, so tinatanong, total settlement due to primary consolidation. So, primary consolidation, so, meron dalawang type, no? Normally consolidated, over-consolidated. Pero alin sa tingin niya sa dalawang yon ang pinapahanap part C. So, dito, wala ulit binanggit, no? Pero actually, we can analyze. So, kailan ba nagiging over-consolidated ang soil? Diba kapag merong presence or merong pass na mas mataas na pressure. So, dito wala namang nabanggit anything about kay pre-consolidation pressure. So, kahit gustuhin man natin mag-over-consolidated, so wala talagang value ng PC. So, definitely, mapupunta tayo kay normally consolidated lang. For normally consolidated, so mag-next slide na lang tayo. So, for part C, so SP pa rin under normally consolidated, CCH, 1 plus E, logarithm PO plus delta P, plus over PO. So, CC natin, nahanap natin kanina, that's 0.288. And then, thickness ng clay layer. So, dito sa figure natin, so take note, no, yung H na ginagamit natin, so huwag kayong malito, kapag PO hanggang mid-height lang. Pero sa formula natin ng SP, so yung H na nandun is yung total thickness pa rin ng clay layer. So, that's 4,000. Divide natin ng 1 plus. So, tingin tayo syempre kung alin yung layer na kinoconsider natin, which is the clay naman.
So, gamitin natin yung E ng clay, wag yung E ng sand, no? So, use E is equal to 0.60. 0.60 logarithm. So, ang PO natin, ito yung na-compute natin. We have 73.8904. And then, dito natin ilalagdag yung ating delta P. So, ang delta P natin, according to the problem, is equal to 80 kPa. So, para sa na sila naka-kPa, no? And then, divided by PO, 8904. So, type lang natin ito. 0.288 times 4,000 divided by 1 plus 0.6 logarithm 73.8904 plus 80, 73.8904. Medyo malaki yung value since medyo mataas din yung thickness, no? So, 229.4089. So, let's just put 9 here. So, ito ay mm. So, yan yung ating answer for the part C ng ating problem number 3. So, I hope nasusundan naman, no? So, let's try another. So, problem number 4. The details of two footings and the soil layer beneath them are shown in the figure. So, yung figure natin nasa next slide. Compute the stress increase at the center of the clay layer. Assume that the pressure beneath the footing is spread at an angle of 2 vertical, 1 horizontal. So, ito yung ating rectangular stress distribution, no? Tinatanong the stress increase. So, binagit dyan, stress increase. So, pag sinabing stress increase, so yan yung ating delta P, syempre. So, delta P. So, eto daw, binanggit ba ng footing? So, beneath the footing. So, siguro para na dun sa ating parehas na footing, no? So, dalawa kasi dyan. Footing A, footing B. And then for part B, so determine the size of footing B so that the settlement in the clay layer is the same beneath the footings A and B. Determine the settlement beneath footing A. So, para mas mag-gets yung figure, no, ito yung itsura niya. So, merong dalawang footing. So, yung footing A is 1.5 by 1.5 meters. Meron tayong square footing, yan yung kanyang dimension. And then, si footing A, merong load na kinakarga, 450 kilonewtons. Si footing B, so ito yung tinatanong doon sa part B. So, ano daw yung dimension neto such that parehas yung kanilang settlement. So, 900 naman yung loadings ng footing B. And then, so, distance from the ground, depth of footing, 0.9. Si groundwater table is 1.8 from the ground. In total, si sand layer ay 2.7. Si clay layer, 1.8. So, provided na rin yung mga gamma nila. So, kompleto na gamma mo is gamma sat and gamma sat. Ano pa bang kulang? So, meron na din CC. Hindi na tayo magkukumpute ng CC ulit. Let's start first. So, sabi, so compute the stress increase at the center of the clay layer. To determine the stress increase at the center of the clay layer. So, ito yung nagdo-drawing tayo ng ano? Drawing. So, sabi, approximate lang natin. So, gamit na tayo ng red para kahit matakpan yung mga block na nakasulat dyan. So, assume natin hanggang dyan yung ating medyo tagalid yung pagkakadrawing, no? Pero ano, basta nagigets naman siguro yung ating pinapoint out dito. So, dito, para makompute yung ating delta P under footing A, so, kailangan nating i-project yung mismong footing natin. So, di ba, pag pre-project natin ito, so, etong part na ito,
yan yung width nung kung saan na-apply, nadi-distribute yung ating 450 na Newton at this depth. So, etong part na to, etong gitna, so pinoject lang natin. So, definitely, yung thickness or yung width neto is 1.5 meters pa rin. Tapos, ito sabihin na lang natin yan ay x. Tapos, ito rin ay x. And then, in total, so from the bottom ng ating footing unto this depth, so, lang nawala. Ito, so from the bottom ng ating footing until the groundwater table is 0.9. So, kung ito ay 2.7, so etong height na to, so 2.7 minus dalawang 0.9, so 0.9 din. So 0.9, 0.9, so until the mid-height ng clay layer, so kalahati niyan, so 0.9 lang din. So etong total neto is tatlong 0.9, so 2.7 meters. So eto daw ay merong slope na 2 vertical, 1 horizontal. So syempre ganun din sa kabila. 2 vertical, 1 horizontal. So sabi natin, 'di ba? Meron tayong pag-compute ng delta P. So pwede tayong gumamit dito ng prismoidal. Pero minsan kasi ang ginagawa din, so nirerekta. So parang ganito. So, ang formula natin in general ng ano, 'di ba? Palit muna ako ng ink. So in general, ang formula natin for delta P, 'di ba? Ito ay equal to P over D B squared. Wherein yung B dito, ito yung width mismo dun sa depth na kinoconsider natin. So, eto naman yung B na tinutukoy dyan. So, kung mid-height ng clay layer ang pinag-uusapan, no? Pero, di ba, meron tayong introduce kanina na formula. So, yung prismoidal. So, delta P ave, delta P at top, plus 4 delta P at mid, plus delta P at bottom divided by 6. So, pares naman sila applicable, pero minsan ginagamit na rekta, no? Siguro, try na lang natin pareho. So, extract natin si triangle para mas ma-imagine. O, dito ko lang siya ilagay sa taas. Hanapin natin ano yung value ng x. So, eto ay may 2 vertical, 1 horizontal na slope. So, kung eto ay 2.7, eto si x. So, pwede tayong mag-ratio ng proportion dito, no? So, x over 2.7, so equal lang yan, 1 divided by 2. So, from here, we can find that x is equal to 1.35. So, yung b natin is equal lang to, so 1.5 plus dalawang 1.35. This is 1.5 plus 2.7. So, equal lang to 4.2 meters. So, pwedeng ito na yung gamitin natin value, no? So, try natin pag-compare yung dalawa. So, ang load na kinakarga ng footing A ay 450 divided by 4.2 squared. 450 divided by 4.2 squared, that is equal to 25.510. So, kilonewton per square meter. So, we have kPa. So, yun yung ating delta P using the direct formula na P over B squared. Pero let's try using the prismoidal formula naman, no? So, dito, gamit ako ng ibang kulay. Kung pwede dito, let's try using green, maybe. So, di ba sabi natin dun sa ating delta P average, so kailangan natin ng delta P at top ng layer, mid ng layer, tapos bottom ng layer. Then, dito pala, no? So, actually, meron tayong shortcut na pwedeng gawin dito para kahit hindi nyo na hanapin si x. So, dito, kung papansinin niyo yung inad natin dun sa width ng footing na 1.5 is 2 times 1.35. And since yung sloping ng distribution ng ating stress is 2 vertical, 1 horizontal, yung shortcut neto, so actually kung ano yung depth from the bottom ng footing until the point or the depth of consideration, so pwedeng yun na lang idagdag nyo instead of 2x. Kasi papansinin nyo, di ba, 2 times 1.35, di ba, parehas lang din naman yan sa 2.7. So, pwedeng shortcut nyo yun. So, dagdag nyo na lang
So, yung 1.5, dagdagan nyo na lang kung gaano kalalim from the bottom ng footing. Para hindi na kayo nagsusolve ng X. So, pwede rin yung ganong kaya klase ng solution. No? So, yung gagawin ko na lang para mabilis kasi tatlo yung hahanapin natin. So, mula dito until the top ng clay layer. So, etong height na to, so eto ay, so 0.9 plus 0.9, so we have 1.8 meters. Taas ko lang kasi di kita sa blue na likod niya. So, 1.8 meters. Samantalang, hanggang dito naman, so ito is, so 0.9, 0.9. Balik ako sa kulay black. So, delta P at top is equal to, so ganun pa rin naman, 450 yung loadings natin. So, divided by, so ang width ng footing A natin is 1.5. So, sabi ko, para hindi na kayo maghanap ng X, kung ano yung depth from the bottom ng footing until the depth of consideration, yun na idadagdag. So, dagdagan natin to ng 1.8 squared. Kumpitin natin. 1.5 plus 1.8 squared. So, ito ay 41.322 kPa. So, punta naman tayo kay delta P. Middle. So, mid na lang. We have 450 divided by 1.5. So, ang dadagdag naman natin, so from the bottom ng footing until the mid height. So, 1.8 plus 0.9, that's 2.7. Ito pala yung nahanap natin, no? Yung rekta kanina. That's 25.510 kPa. And then, last, delta P at bottom. That's 450 divided by 1.5 plus. So, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9. So, apat na 0.9. That is 3.6. Naka-squared. 450 over 1.5 plus 3.6 squared. Ito naman ay 17.301 kPa. And then, computin natin the delta P ave. This is equal to isang delta P at top, 41.32 plus 4 times 25.510 plus 17.301. And then, all of this divided by 6. 41.322 plus 4 times 25.51 plus 17.301 over 6. Double check nyo lang yung mga ini-input sa calculator, no? Kasi doon minsan nanggagaling yung mga mistakes natin. So, ito ay 26.777, that's kPa. So, depende siguro sa nature ng problem, no? Kasi since hindi naman board exam type, pag board exam type kasi may choices, no? So, pwede nyo i-check actually kung ang ginamit sa problem is ito ba, rektang P over B squared or nag-P average. Pero sa atin, no? So, para lang mas okay siguro, gamit na lang tayo ng delta P ave. So, ito lang yung gagamitin natin. So, ito yung ating answer. That's delta P average. 26.777 kPa. Pero, depende sa hinahanap nga. So, pwede na namang ito. 25.510. And then, so balik tayo sa question. To determine the size of the footing B so that the settlement in the clay layer is the same beneath footing C and footing B. So, parehas daw yung settlement. Tinatanong, ano yung size ng footing B. So, pag sinabing settlement, no? So, ano bang klase ng settlement yan? So, dito mapupunta ulit tayo kay primary settlement. Since walang CS, walang ship in foundation rigidity factor, walang IF, walang time, and then wala ring information about PC.
So, dun ulit tayo kay normally consolidated na primary consolidation settlement. So, next slide muna tayo. For part B, so SP. So, SP ni A dapat equal daw kay SP ni B. Tapos, tinatanong ano dimension ng footing B. So, dito, kung i-rewrite natin, di ba ang formula kasi natin for the normally consolidated, you have CCH over 1 plus E logarithm PO plus delta P divided by PO. So, kung ito is para kay A, then let's say, gawa tayo para kay B. Parehas na formula. Logarithm PO plus delta P over PO. So, kung papansinin natin, no? So, yung CC, yung H, yung E, so parehas lang naman sila ng soil na kinatatayuan. So, basically, yung CC na itong footing A, parehas sa CC ng footing B. So, ganun din si H and E niya. And then, since parehas nga rin ang soil, so basically, yung value ng effective stress at mid-height ng clay layer is parehas lang din under footing A and footing B. So, ang pinagkaiba lang nila, actually, mag-iba yung values nila is yung delta P. Since parehas naman lahat ng parameters dito, so we can conclude na para masatisfy yung parehas na settlement under footing A and footing B, so pwede rin nating sabihin na si delta P under footing A is equal to delta P under footing B. Since parehas ang CC, parehas ang H, parehas ang E, so ganun din, parehas yung value ng PO nila. So, yung difference ng dalawang settlement is actually magmumula lang sa delta P. So, yun yung dapat gawin nating equal for both footing. And sabi natin, so na-compute natin, di ba, si delta PA on the part A. So, ano bang pwede natin gamitin? So, siguro dito, no? So, para lang mas mabilis, so siguro gamit tayo ng 25.51. Pero tulad nga sinabi ko, so applicable itong dalawang solution natin. Depende na lang sa problem, no? Kung ano yung hinahanap niya. So, gusto niya ba yung recta or yung mas accurate? Then yung solution natin, preset naman natin pareho. Pero for the sake of discussion, no? So, gamit na lang muna tayo nung 25.510. So, ito is 25.510 kPa. So, equal lang kay delta P ni footing B. So, pagdating kay delta P, so, ito ay equal to, that's P. So, PB na lang divided by dimension naman ni, or B squared. So, ito is para kay footing B, no? Yung P over B squared na formula natin. And take note, etong si PB, ito yung karga niya. Yun yung 900 kilonewtons. So, tinatanong yung size na ito, no? And then, yung B kasi is ginamit natin para dun sa width under the mid-height ng clay layer using this solution. No? Siguro, yung pinaka-width ng footing B, refer na lang natin as, siguro W, as in width. So, ito is width times width. Kasi nga, syempre, dapat square footing din siya. Wherein, so, tingin na lang tayo dun sa figure natin, no? So, pwede kayong gumamit. So, gamitin nyo parehas sa itong solution natin. So, walang problema. So, since ito, gumamit tayo ng 25.51. So, gamitin rin natin yung parehas na formula na ginamit natin sa pag-solve dito. So, P over B squared. So, ang tinatanong dito, size ng footing B. So, input natin dito. So, ito ay equal to, so yung karga niya, 900 kN divided by B squared under footing B. Lagyan ko lang siguro B sub B para hindi lang malito, no? So, equate natin B sub B. So, 25 point or bahala kung shift sub nyo. Pero pag mga ganito, hindi naman kailangan shift sub to. Algebraic manipulation na lang. So, we have
5.99397. So, maybe 5.94 meters. So, take note mo kasi hindi pa ito yung width ng B. So, ito pa lang yung baga width under the mid-art, width at the mid-height ng clay layer. So, ito, pwede nating equate. So, ito equal dun sa width ng B plus dalawang x. So, sabi natin, shortcut. So, pwedeng sabihin natin yung dalawang x na yan, yan na din yung mismong depth from the depth of foot, from the bottom ng ating footing until the mid-height ng clay layer. So, W. So, di ba ang dinagdag natin kanina, 2 plus 1.35 or yung pinaka-depth na rin from the bottom ng footing. So, from this, we can find the W. So, ito na yung pinaka-width ng footing B naman. So, we have 3.24 meters. So, ito yung answer natin for part B. So, kung gusto nyo gamitin ito, so go ahead. So, wala namang problema, no? Kaso, medyo marami lang ang formula. Since, yun nga, tatlo yung kailangan nating hanapin yung delta P. So, baka express nyo pa yan into unknown. So, medyo mahaba yung solution. Pero applicable naman sila parehas. Pero dito muna tayo, no? So, we have the 3.24 na width for the footing B. Kung papansin natin, no? So, ito 3.24 samantalang si footing A 1.5 by 1.5. Which is reasonable din naman, no? Kasi doble yung kinakarga niyang loading kumpara kay footing A. So, more than double din yung size niya. Which is reasonable pa rin naman, no? Then, parating kay part C, ang tinatanong naman sa problem, determine the settlement beneath footing A. So, walang information about elastic, about secondary, about pre-consolidation pressure. So, pumunta lang ulit tayo kay normally consolidated. So, for part C, so FP ni A, this is equal to CCH over 1 plus E logarithm PO plus delta P over PO. And then dito, no, wala pa pala tayong value ng PO. So, kailangan nating mag-solve. Pero madali na lang naman to since provided na lahat ng unit weight. So, gamma, H from the ground until the mid-height ng clay layer. So, first, we have gamma moles na 18.5. Multiply natin yan ng thickness na. So, from the ground until the groundwater table, that's 1.8. So, 18.5 by 1.8. So, nasa groundwater table tayo. Plus, from the groundwater table, sa lahat na ng soil below is saturated. So, gamit tayo ng gamma prime. Ang gamma sat ng ating sand layer ay 20.8. Ang thickness niya 0.9. So, we have 20.8. Bawasan natin unit weight ng water times thickness niya na 0.9. And then, plus, so pagdating naman kay clay layer, ang gamma sat niya is 18.8. 18.8, bawasan natin unit weight ng water, and then multiply natin thickness is kalahati lang. So, until the mid-height ng clay layer lang kasi C, PO. So, kalahati ng 1.8, 0.9 din. So, PO is equal to sensya na. So, wala pa kasi tayong emulator. So, hindi tayo makapag-type sa mismong screen natin. So, double check lagi yung in-input sa calculus, especially kung medyo mahaba yung tinatype. So, we have 51.282. So, wala namang butal na. That's kPa. And then,
pwede tayong gumamit ng SP under footing A. So, meron naman ng thickness, meron ding E, meron ding C. So, nandito yan lahat kay figure. So, 0.3, 1.3 for the void ratio. We have 0.3, thickness ng layer. So, buong thickness ang gagamitin, 1,800. Divided by 1 plus 1.03. Logarithm. So, ang PO yung na-compute natin, 51.282. And then, so since kay part B ang ginamit nating delta P is 25.51. So, adapt na lang natin yon 25.51 divided by PO na 51.282. So, compute natin ito. Is equal to 46.6451. So, 45 na lang. That's millimeters. So, yan na yung answer natin for problem number 4. And I think, no, so meron pa tayong last example dito. So, problem number 5. May figure din ata. So, meron nga. So, dito, a rigid 3 meter square footing is shown in the figure. The bottom of the footing is 1.2 below the ground surface. So, compute the elastic settlement. So, meron na tayong information about elastic, no? So, mu, 0.32. Modulus of elasticity ng soil, and then influence factor. The second, so tinatanong the primary consolidation settlement if normally consolidated, and then part C, so total settlement of the clay layer after 5 years after the completion, SP, time for completion of SP, and secondary compression index, 0.02. So, medyo marami-rami yung pinapahanap. Pero start muna tayo kay A, no? So, eto yung figure natin sa merong loading C, footing na 710 kN ang size niya sa 3 meter by 3 meter na square footing. So, si sand, meron siyang, so, naka-indicate ulit, gamma dry daw above the groundwater table. So, wala tayong magagawa dyan. Sundin na lang natin. Then, gamma sat, tapos gamma sat ni clay. So, nandun din, meron ng LL, meron ng E. Then, kumpleto din naman yung dimension natin. So, from the figure, no, kung ito ay 7.2, tapos ito naman, depth ng groundwater table is 5.2. So, etong depth na to is definitely equal to 2 meters. So, 7.2 minus 5.2. So, ang unang tinatanong, so part A, so what is the elastic? So, elastic settlement, meron binigay na Poisson's ratio, influence factor, and EF. Siyempre, gamit tayo nung formula na merong IF. So, we have the elastic or immediate settlement equal to influence factor. So, IFQB, 1 minus mu squared over modulus of elasticity. So, i-copy lang natin, no? So, yung mga given natin doon. Para hindi na tayo balik ng balik. So, IF is 0.88, 0.32, and 16 kPa. So, etong IF natin ay 0.88. Ang mu natin ay 0.32. And then, ES natin is 16,000 kPa. So, 16,000 kPa or in MPa, that's 16. Diba? So, divide natin ng 1,000 para maging MPa. So, dito, okay na si IF, okay na si mu, okay na si ES. So, nawawala tayo ng Q and B. So, si B nasa figure. So, ito siya mismo. So, 3 by 3. So,
So, hanapin na lang natin so ano yung value ng Q. So, si Q, sabi natin yan yung ating net vertical pressure. That's P over B squared. Or that's force over area. Since square ito, edi B squared lang siya. So, ito ay 710 divided by 3 squared. So, 710 kilonewton divided by 3 squared. 78.889 so kilonewton square meter, that's kPa. So, talpak natin sa ating formula. So, IF, we have 0.88 multiplied by Q na 78.889. Ang B natin ay 3 meters. Since, sabi nga natin, di ba, ang mga SC usually medyo maliliit. So, gamit tayo ng 3,000 na lang din. So, parang doon sa ginagawa natin sa H kanina. So, CS, or IF pala, sorry. IF QB 1 minus mu squared na 0.32. Bigyan natin ng parenthesis. Divided by EF na 16. So, dito no, ito kasi naka-KPA. So, ang gamitin lang natin para makancel. So, naka-KPA din. 16,000. Tama. 16,000 sobra isang 0. 16,000 kPa. So, para makancel yung kPa, so, ang matitira lang na merong unit, etong B natin. So, which is yun na rin yung unit ng ating settlement. So, type lang natin ito. 0.88, 78.889 times 3,000. 1 minus 0.32 squared over 16,000. And SE is equal to 11.6837. So, 684 na lang. That's in mm. So, yan yung ating elastic or immediate settlement. And then, for part B, ang tinatanong naman dito, balikan natin si problem. Compute the primary consolidation settlement if the clay layer is normally consolidated. So, normally consolidated, so ang formula natin ay SP is equal to CCH over 1 plus E logarithm PO plus delta P over PO. So, medyo marami-rami ang nawawala. So, let's start first with the CC. So, again, walang information about the clay layer. So, we'll be assuming na it is undisturbed. Formula natin for CC, 0.009. Provided naman ang LL, which is 45. Subtract natin ang 10. 0.009 times 45 minus 10, that is 0.315. Thickness, okay lang, meron, 4 meters. Void ratio, meron din, 0.6 for the clay layer. And then, PO, kasi PO, wala rin pinobide sa problem, so kailangan nating compute. So, si PO, ito yung effective stress. Para mas mabilis ulit, gamit tayo ng summation of gamma prime employing the principle ng gamma prime. Summation ng gamma H pala, sorry. So, from the ground, wala na problema, no? Since wala namang, ay, kompleto na lahat ng gamma niya. So, from the ground until the ground water table, that's dry daw. So, gamma dry na 16. And then, thickness na 5.2. From the ground water table, until the interface, that's saturated na. So, 18 minus 9.81. Multiply natin ng thickness na 2 meters. And then, plus, for the clay layer, we have 20. Bawasan ng 9.81. Multiply natin. And take note, no? PO is always taken at the mid-height of the clay layer. So, ito mo multiply lang natin. Kalahati ng 4 meters. PO.
16 times 5.2 plus 18 minus 9.81 times 2 plus 20 minus 9.81 times 2 rin. So, ang PO natin ay 119.96 kPa. And then, next natin si delta P. So, mukhang hindi nakasya, no? Kaya, mag-next slide na lang tayo. Pero, wala ata kasi ito sa next slide, so ikakopy ko na lang. So, pagdating dito kay footing, so rectangular stress distribution pa rin ang gagamitin natin. So, let me try my best to draw a straight line. Sagad na natin hanggang kay bottom kasi so for this problem, siguro gamit na lang din tayo ng average, no? Since nagamit naman natin previously si recta na formula for delta P. Ayusin ko lang konti. Medyo tagilid, no? Pero gamit na lang ako ng line siguro. Mag-insert na lang ako. Ba't ko ba pinapahirapan ang sarili ko? From here to here. Sagad na natin siguro sa gilid, no? Then gamit tayo kulay red. Kapalan lang natin. Copy natin. Mirror ko. Okay na siguro yan. So, ang ating slope dito, so 2 vertical, 1 horizontal. Siyempre, ganun din sa kabila. So, para magamit naman natin yung isa, no? Since nag-direct na tayo dun sa ating previous problem. So, gamitin naman natin dito yung naka-average. So, yun naman yung gamitin natin sa equation, no? So, compute natin ulit. So, delta P at top ng clay layer, delta P at mid ng clay layer, and then delta P at bottom ng clay layer. So, ang mga formula nito, that's P over B squared. So, ang P natin is 710 kN. And then, divide natin. So, di ba ang B, in-express natin to as equal to the width ng footing plus dalawang X. Sa triangle natin kanina. Pero sabi ko ang shortcut, yung 2X na yan na mismo yung depth. So, depth from bottom of footing. So, kung dito tayo kay top layer, so lagay ko muna so ang width kasi ng footing natin is 3 meters. So, dagdagan na lang natin. So, from the bottom ng footing until dito kay top ng clay layer, so that's, ilan ba yan? So, meron ata sa problem binanggit. So, ang depth ng footing, I think that's 1.2. So, the bottom of footing is 1.2 below the ground surface. So, ang sabi, eto daw, from the ground surface, this is 1.2 meters. So, kung gusto natin kunin from here to the top ng clay layer, so kung eto is 1.2, so etong nandito naman, eto ay, so 5.2 minus 1.2, this is 4 meters. So, 4 meters plus, so yung nandito, eto ay 2 meters. So, 4 meters plus 2 meters, so dagdagan natin ito ng 6 squared. Pagdating naman kay mid, so 710 divided by 3 plus, so kanina 6, dagdagan natin kalahati.
So 6 plus 2, that's 8 squared. And then for the bottom, we have 710 divided by 3 plus, or so 6 plus 4, that's 10 squared. And compute lang natin itong mga to. So 710 over 3 plus 6 squared. This is 8.765 kPa. So, pwede kayong mag-calc dito kung gusto nyo. So, para isang type na lang, isang type. So, next is 5.867. So, 868 na lang. And then, last, so 3 plus 10. You have 4.2011. 201 na lang kPa. So, for our delta P average, this is equal to, so 8.765 plus 4 na 5.868 plus isang 4.201, and then all of this divided by 6. We have delta P Ave as equal to 6.073. That's in kPa. Okay na. Kompleto na yung ating mga value. Meron tayong CC, PO, HE. O, sasalpak na lang natin. For our SP, so ang CC natin, nila na yun kanina. We have 0.315. 0.315 multiplied by thickness ng clay layer. So, mm na lang ulit natin, 4,000. Divided by 1 plus void ratio ng clay layer, 0.6. Logarithm. So, ang PO natin ay 119.96. 96 ba yun? Tama, 119.96. Plus, so delta P na na-compute natin, 6.073. So, kanina ginamit natin yung rekta, di ba? So, 119.96. So, ang ating primary consolidation settlement ay 1 plus 0.6 logarithm 119.96 plus 6.073, 119.96. We have 16.8901. So, 890 na lang. That's mm. So, yan na yung answer natin for part B ng ating problem number 5. And then, so part C, sabi sa problem, so compute the total settlement if the clay layer 5 years after the completion of SP. So, dito no, tinatanong si total settlement. And then, pag sinabi nating total settlement, so that's S total. Basically, ito yung summation ng tatlong settlement natin, that is the SE plus SP plus the secondary SS. So, na-compute na natin. So, ito kay part A. Ito naman kay part B. So, ang tinatanong kay part C, total. So, kailangan natin maghanap ng value ng secondary. So, I think siguro kasya na dito, no? Or next slide na lang natin. Select natin kung meron pang slide. So, meron pa naman. So, for part C, so, kailangan muna natin mag-compute ng secondary settlement. So, pagdating kay secondary consolidation settlement, we have the CAH over 1 plus E sub P, di ba? Logarithm T2 over T1. So, dun sa ating given, so differentiate natin yung mga given dito. So, 5 years after the completion. After the completion,
So, etong 5 years na to is, ano yan, T2 or T1. So, doon sa ating definition ng notations, di ba? So, yung time after the completion ng SP, yan yung ating T2. Samantalang yung required years naman for the completion ng SP, so yan yung ating T1. And then, etong secondary compression index, so yan yung ating CA. Balik tayo doon. So, dito ang ating CA ay 0.02. And then, ang H natin, syempre, yung thickness ng clay layer pa rin. So, we have 4,000 divided by 1 plus E sub P. So, dito, wala pa pala tayong value ng E sub P. So, try natin compute yan. When we say E sub P, this is the value ng void ratio at the end of primary consolidation settlement. Or we express this as the initial void ratio minus the change in void ratio. Ngayon, sabi natin, the delta E sometimes is computed using the formula na CC logarithm PO plus delta P divided by PO. So, I think meron naman tayong value na ito, no? So, yung ating initial na void ratio, so yun yung nandun sa figure natin, 0.6. So, umpitin na lang natin si E sub P muna. So, 0.6 minus CC natin, na-compute na natin yan, 0.315 logarithm. So, ang PO natin ay 119.96 plus 6.073 na delta P divided by PO, 119.96. So, E sub P, compute lang natin, 315 logarithm. This is equal to 0.593. 5932 or 593 na lang. So, yun yung ilalagay natin dito, 0.593. And then logarithm. So, ang T2 natin is time after. So, that's 5. And time for completion of SP, that's 2. So, for the secondary consolidation settlement, 4,000 over 1 plus 0.593 logarithm 5 over 2. We have 19.98. So, 9844 mm. So, 984 na lang. So, yan is yung secondary settlements. Ang tinatanong kasi is the total. So, pag-add lang natin, sila na ba yung mga na-compute natin kanina? For the elastic, that's 11.684. For the primary, we have 16.89. And then last, for secondary, 19.984. So, dito, no, mapapansin nyo, di ba sabi natin, ang pinakamalaking value dapat si primary. Kasi nga siya yung primary, di ba? Pero dito kasi, kung papansin ninyo, the time for the completion ng SP, 2 years lang. Pero mas marami yung time after the completion. Possible din yun kasi. So, merong time factor kasi pagdating kay ano, secondary. Siyempre, mas maraming years after the completion. So, mas malaki rin yung napuproduce na value na secondary. So, total lang natin ito. 11.684 plus 16.89 plus 19.984. We have 48. 48.558 mm. So that's the total consolidation settlement. And that is our problem number 5. So that ends our examples for this lecture video. So, konting analysis lang, no? Then practice lang din ng problem. So, dito naman, majority actually is
formula based lang. I think siguro practice lang then concept familiarize lang. I think wala namang magiging problema na pagdating sa pagsasolve ng problems natin on this topic. So that's it for this lecture number 7. End ko lang itong recorded natin.